Sa pangalawang pre-trial conference ng company, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ng COMELEC, kapwa nagrereklamo ang magkabilang panig dahil sa hindi raw kumpletong detalye at dokumento ng isa't isa. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Pia, nakulong na't nakalaya on bail si former President Gloria Macapagal Arroyo. Di pa rin masimulan ang trial proper ng kasong electoral sabotage na isinampas sa kanya ng COMELEC. Ayaw maglatagan ng baraha ang magkabilang kampo. Kailangan ito sa tinatawag na pre-trial conference ng korte para mabilisan na at may direksyon na yung paglilitis once it is started. Nagsumiti na ang COMELEC at kampo ni Arroyo ng pre-trial briefs kung tawagin o yung balangkas ng kanilang argumento at ebidensya. Pero kapwa nagrereklamo ang magkabilang kampo dahil hindi raw kumpleto ang latag sa pre-trial briefs. Parang tinatago pa rin nila yung kanilang mga alas. Ang COMELEC nagre-reklamong di pinapangalanan ng kampo ni Arroyo ang mga iaharap nilang testigo. Sabi ng mga abogado ni Arroyo, we have the right to remain silent. Maglalabas lang daw sila ng kontra-testigo kung kinakailangan, depende kung paano i-build up ng COMELEC ng kaso nilang electoral sabotage. Ang COMELEC ay may 60 testigong nakahanda, kabilang sina dating Senator Mig Zubiri, dating Congressman Prosper Pichay, at journalist na si Pia Ontiveros. Sila raw magpapatibay sa kwento ng primary witness ng COMELEC na si Nori Unas, yung provincial administrator sa Maguindanao, na ang linya ay inutusan siya ni Ampatuan Sr. na mantaya sa utos naman daw ni Gloria Macapagal Arroyo. May 300 plus pages of documentary evidence din daw na ihaharap ang COMELEC. Ang unang pre-trial conference ay noong August 23, ikalawa pa lang ngayon at magtatagal pa ito dahil sa pagitan ng mga petsa ng pagdinig sa judicial calendar. Ang inaantabayan na natin na Pia ay kung matatapos ba ngayong araw yung kanilang pagtatalo na yan para naman ay ma-calendar na yung mismong trial proper ng kasong ito. Pia. Mark, may nabanggit ba yung mga abogado dyan sa pre-trial, no? Kung kamusta yung lagay ni Congresswoman Arroyo ngayon? Hindi kasi napag-usapan yung tungkol sa kanyang kalusugan sapagkat itong pre-trial conference ay talaga nakasentro lamang sa paglalatag ng mga yung mga hawak na ebidensya at kontra-ebidensya na meron sila, kaya hindi naman tinanong ng korte o kung sino man sa magkabilang panig yung kalusugan ni Pangulong Arroyo. But at some point, Pia, kanina sa kanilang pagtatalo ay sinabi nagbanta yung COMELEC na kung hindi sila magkakasundo ay kanilang hihingin sa korte na dumalo si Pangulong Arroyo, si dating Pangulong Arroyo sa pagdinig kung kaya naman ang katawan nito, dahil nga isa sa pinagtatalunan nila ay yung mga dapat mga ebidensyang ilalabas at yung mga stipulation ba kung tawagin ay pirmado ng akusado si dating Pangulong Arroyo. Yan. Ngayon dahil doon ay nakapagkasundo na lang tuloy ang kanyang mga abogado na sige, isa-isahin yung mga ebidensyang ihahain ng COMELEC at sila na lang bilang abogado ni Arroyo mag-aaproba. Hindi na kailangan yung presensya ni Arroyo sa korte. Pia. Maraming salamat, Mark Salazar.